So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Na sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Bakit-share niyo na hindi naman masyado pa. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So, yung mga general topics na napag-usapan natin. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posible mangyari bukas sa susunod na taon in 2 years from now. Yung mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Saya siya. He's been informed of it since Friday of last week. No? Tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. Ka-attorney ka, ang ka-attorney. Hindi ka-attorney sa lang iputang sa Ay, kay mo kung layo po kayo. Hindi ko sila mag-stay. Sila. Ayun guys, parating sila. Magpipicture po mamaya pero let's give priority to the first timers. Okay. Mga first timers doon na kayo. First timer. Ako first timer. Family Duterte. Attorney, first timer. Excited na guys, nandito na sila. Kay Basti, ako first timer. First timer. Ba't na sila? Si VP Sara. Ulan na kuha kan kita. Puno. Si Baste. Ito na kita. May hapon. Sila tanda. Hello po. Pahula ko tayo, mama. Hello, Kitty. Hello. Alis na. Let's talaga siya. Ready na? Okay. Excited na po magpa-picture ang lahat. Pero before that po, first time po na nakikita kayong magkakapatid na dumalaw kay Tatay Digong. Una po, mayroon bang special reason na request na kayo na sabay-sabay? At ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dagaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Na sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil
pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong 4? Maki-share niyo na hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So, yung mga general topics na napag-usapan natin. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posible mangyari bukas sa susunod na taon in 6 years from now. Yung mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Saya siya. He's been informed of it since Friday of last week, no? 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kami visit na kaming 4. So, masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, na-miss niya yung ganon, na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya. Nakabisita kami ng 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bibigyan ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snack doon. Kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagbababa ng sugar. So pinagtawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami, wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings, yes. Personally, VP side, how do you feel? Hindi ko naisip yun First time pa natin na 4 na Same. Bisita. Wala akong feelings. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming
So, binigay namin sa kanya yun. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed? Although there is a pending answer. Tagal na nun Wait na. Na-inform mo siya, di ba? Oo. I think, ano sinabi? Kasi na-discuss rin sa ayun, yun yung sinabi. I extremely proud. Kasi kami nagkausap. Hindi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong. Wala kami pinag-usapan na 2028. Wala kami pinag-usapan 2028 elections. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or is waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of their father during that time to data. What is can you weigh into this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano. I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PPBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, siguro tanungin mo. Ah, see? CIA. VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion? At saka, would you encourage other mayors na demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost project? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na imbestiga. Meron silang makita anomalya sa mga projects. So, based on their audit or based on investigations sa DPWH, kung hindi man, dahil sila yung iniimbestigahan based on the NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Saglit yung mga blackboard doon sa budget. Marami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information kung sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo ng parte sa Deputy? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diniretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero
Nung nagsabi kami, at alam yon, ni BBM, meron siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control project. So, seryoso talaga sila. And si BBM, alam niya yan. Kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget sa BBM, sa projects sa BBM. Sa kailangan. And ma'am, any comment doon sa latest na BBM na lifetime secure of daw ng mga Amerika? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung